Ako si Mark Franco ng Muntinlupa City. Nandito kayo sa munting loft ko sa Northern Sands Loft. Yung. Hali kayo, itutur ko kayo sa aking munting loft. Ayun. So, bali nandito tayo kay Idol. So, isa siya sa mga veteran fanciers dito sa Muntinlupa City. So, ano pa bang hinihintay niyo mga lapatids? Tara, atin ang bisitahin si Idol Mark Franco. So, bali Idol, pwede niyo po ba kaming itour sa inyong loft? Sige. Bali, yung loft ko, ito matagal na to nung lumipat kami rito. Ito na yan. Hindi ko na binago yan. Nagpalagay ako ng semento. So, yan na yung pinaka... So bali talagang simulat sa full Oo, potion. yan na yan. Hindi ko na binago yan. Ito na yung pinaka-stock bird ko. Diyan ko nilalagay yung cock. Dito yung hen. Ayun, Tapos so dati, dito na rin ako nag-loft ng flyers. May mga winners na ako dito. Tapos sumubok ako ng gumawa ng 4x8 na ibang loft. okay. Nakapagpa-winner naman ako. May first overall naman doon. Kaya lang, in-out ko, simula nung nabubungan ko to, para ako, sabi ko, medyo maluwang dito. Apo. Ibabalik ko dito yung lock niyo yung po. flyer ko. Ayun. Kasi mas malaki to mas maluwang. Apo. So marami ako mailalagay. Okay. Kasi dati walang bubong to, so mainit. Okay. Kaya ang ginawa ko ngayon, nung nagkabubong na, sabi ko tanggalin ko na yung isang loft para maluwang na rito. So maganda din yung pag-aabang Oo, may access na kami dito. So ngayon, medyo nasa process pa rin kami ng pag-aayos ng loft. So hindi pa ganoon katapos. Okay. So unti-unti ito kasi itataas ko pa yan. So ang target ko kasi lahat ng breeder cage ko Apo. dito na sila nakalagay. So ano po yun? Magko-colony breeding po kayo? Hindi naman, parang dito ko lang sila ilalagay para dyan na sila lahat. Tapos gagawa na lang ako ng stock loft para sa cock and saka hen. Ayun. So separation. So ang target ko kasi maluwag na rin talaga dito. Ayun. So gusto ko maging maluwag para. Ayun. Tsaka kasi ang nagiging problema ko pagka nandiyan yung mga breederan sa labas, Apo. yung mga bata pa, medyo matitigas ulo pag hindi agad natutong pumasok. Doon sila nanginginain dun sa sa mga laglag ng breeders. So, ang tendency, hindi na sila pumapasok talaga. So bali nagkakaugali po pala Oo, sila. nagkakaugali. So, kaya ang gagawin ko, gusto ko ipasok lahat ng breederan dito sa labas. Tapos yung stock breeder, lalagyan ko na lang ng harang sa ilalim para yung dagdag yung tapo na patuka, madali nang malinis. So, yan ang gagawin ko. So Sa ngayon, makita mo konti na lang. Dati marami yan umabot ng 200 birds siguro. Hanggang po. 200. Binawasan ko na, nagkaroon ako ng selection. Sa iba, pinahiram ko na sa tropa. Nag-minimize po kayo. Idol? Kasi, masyado na rin mabigat sa akin. Patuka. So bali, paano po yung nagiging sistema nyo doon, Idol? Kayo po ba may loftman po kayo o sariling... Sarili ko lang, ako lang. Kaya ang nangyayari ko, may mga times na hindi ko sila naasikaso. Pero blessing by God, kahit pa paano, nakaka-panalo pa rin. Nakakuha pa rin. Kahit wala tayong loftman. Kaya ako minsan, kagaya niyan, tanghali na ako nakapagpalipad. Gawa nung, minsan kasi nag-aasikaso ako sa mother ko. Okay po. So, si nanay kasi naasikaso namin sa umaga yun. Okay. So, sa tanghali, nakapagpalipad na ako. Ayun. Tapos, balik ako ng hapon, palipad ako. So, kung may mga errands ako, saka ko palang nagagawa. Ayun. So, kaya yun rin yung reasons ko, kaya binawasan ko na yung mga ibon ko. So, bali time management din po. Ngayon na lang siguro yung pinakahuli ko na maglilipad ako ng marami. Ayun. Next year, puro konti na lang. Siguro, maximum of 15 na lang siguro per season. Ganun So, na bali, ko. selection na po talaga. Oo, ganun na lang. Kasi, mabigat na rin para sa akin eh. So, mabigat yung pagbuhat-buhat, yung mga ganun. Opo, totoo. So, sa condition ko, kaya, yan, binawasan ko na. Selected na lang. Selected na. So, although nag-acquire ako ng mga bagong ibon, kahit pa paano, para lang din pang-infuse dun sa mga bagong gagawin mga bago kong gaya ng mga ganito yan, sa mga bago na yan, ini-infuse ko. So, bale yun, napakagandang tip. Kaya lang yung loft, inuunti-unti kong gawin yan. Inuunti-unti namin. So, soon, lalagyan ko ng CCTV yan para monitor ko. Opo. Kung sino yung may tama, kung sino yung hindi maganda kondisyon. So, kasi maganda nakikita mo yung ibon eh. So, kahit umalis ako, makikita ko yung... Mapapanood kumbaga. Mapapanood ko kung kunyari kung
may nararamdaman ba yung ibon. Makikita mo naman sa galaw nila yan eh. Totoo. So, ang key ka rin, isang key sa pag-iibon din kasi yung observation eh. Observation, Pag totoo. wala ka talagang time, mangyayari yan, load ka na lang ng load. Hindi mo na napapansin. Pag nasa basket na, makikita mo, tsaka, May sakit tsaka pala. lang pala may tama. Opo, So, totoo. ganun. So, kung gagawin ko, lalagyan ko ng CCTV dyan. So, para kahit paano, monitor ko. Nakikita ko kung ano yung pangit gumalaw. Ganun. Opo. Kasi meron akong winner. Binantayan ko talaga yon. Bawat galaw nun, bawat dumi. Bawat talagang, opo. So, all throughout nung season na yon, yung mga kalagitnaan ng derby. Nung umuwi pa siya, maganda uwi, sabi ko, babantayan ko to. So, yun, talagang tinitingnan ko, ultimo pitik ng mga pakpak niya. Tinitingnan ko talaga pati kilos niya kung ano. Opo. Kasi sabi ko, pag pangit ang kilos, pag malamya, medyo may diferensya. Lalo na yung dumi. Opo. So, yun ang binabantayan ko doon. So, maganda talaga kung namomonitor mo yung iba. 100% ano po. Oo, yun ang kagandahan doon. Talagang nakikita mo. Eh, kahit sa CCTV lang, makita mo man lang na yung galaw ng mga ibon. Malikot ba? Yung Maslaw territorial, ba? kumbaga mga ganun po, ano, yung active siya. Kasi yun talaga yung hahanapin natin eh. Opo. Yung talagang alam mong medyo malakas yung ibon, maganda Opo. yung kilos. Opo. So yun yung ano, yun Kumbaga yung hindi siya tulala, ano po. Oo, lalo yung mga ano ba tawag yun, nakakakunot yung mga balahibo. Parang, ano ba yun? Yung parang nagkukubkob. Oo, yun ang iniiwasan ko yung mga ganun eh. Hanggat maaari, ayoko nakakakita ng ganun. Yung parang nananaas yung balahibo Oo, niya. lalo pag pinaliguan mo, hanggat maaari, lahat sila maliligo. Maliligo. Gusto mo, Opo. kasi Doon pa lang makikita niya kung ano. pagka kasi naligo yung mga yan, ibig sabihin kahit paano, condition yan. Opo. Oo. So, bali, may ano sila, ano, Oo, doon. Yun yung pinaka, ano ko. Kaya, basihan din. Ano. Oo, yun ang pinaka. Ano po yun, Idol? Force bath po ba o para sa Hindi mga... ako eh. Pag natural ako eh. Natural Kung din po maliligo talaga. sila, maliligo. Ayun. Kasi yun yung gusto kong malaman. Yun. Although pag bago yung derby, ay bago yung karera, talaga nagpo-force bath ako. Opo. Nag-shampoo ako. Opo. So yun ang inaano ko para dun sa mga mites. Opo, para mawala. Ano po. Oo, so ganun ang ginagawa namin. So, kumbaga, pagka po during derby, tapos natural bath na lang po sila para ma-observe pa rin Pag derby po. yun, inaano ko, titingnan ko sino yung maliligo, sino yung sino yung maganda yung pangangatawan pa. Ayun. So, ganun yun. Kasi normally pag naliligo naman, depende rin kasi sa panahon eh. Pag malamig, Totoo po. hindi naman sila talaga maliligo. Opo. Pero pag mainit na, yan, maliligo na. Maliligo na. Pero at least, nakikita mo kung sino pa rin talaga yung maganda gumalaw na ibon. Opo. Kita mo yung maganda kilos, yun. Kasi pag hinawakan mo, alam mo kung sino yung ano eh. Ako kasi pag hinahawakan ko, nararamdaman ko na kung sino yung hindi uuwi, tsaka hindi uuwi. Okay po. May mga instinct akong gano'n na minsan pag hinawakan ko, sabi ko, hindi yata ano to ah. Opo. Kumbaga may sablay po. Meron pag din hinipo mo eh. Eh ako kasi hindi ako pala hipo ng ibon. So, nahihipo ko lang yan madalas pagka loading. loading ko na eh. Kaya gusto kong lagyan ng CCTV para doon pa lang na-obserbahan ko na. Ayun. Kasi minsan meron akong kinakarga na pag hinipo ko, sabi ko parang ang lambot, parang medyo weak ka. Ganun yung katawan, nakikita ko na, nararamdaman ko na eh. Opo. So, true enough, minsan talaga hindi umuuwi. Opo. So, bali, Idol, matanong ko lang po, ilan years na po ba kayo nag-iibon niya? Nag-start, kasi galing kaming Alabang, so, kailan ba ako? So, nandito kami ng 2013 eh. Ilan taon na ba? 2013. So, bali 11 years. 11. Plus sa Alabang siguro mga 4 years na ako nag-iibon doon. Mga 15 years na rin siguro. 15 to 16 years na rin. Ayun. Yung nagkakarera ha. Pero yung bata ako, ang kapatid ko, nagsimula niyan eh. So, nag-iibon na siya. Mga street fight. Okay po. Yung sa mga ginagalit po. Po. So, ako, kumbaga ako na lang nakakuha nung ano na yun, na hilig. Okay. Tinuloy ko na nung nagkaroon ng so bali yung kapatid nyo po, nasan po siya ngayon? Diyan, yung kapatid ko. So bali... Pamisa-misa siya yung nakakatulong ko. Ayun. Pero ano... Wala na po yung hilig niya sa pag-iibon. Nandun pa rin, kaya lang busy yung kasi nangungontrata yun eh. Nangungontrata kasi kami, so... Okay. Pero siya talaga yung pinaka more on marketing ako, kumbaga ako nagtatanong-tanong ng mga kliyente, ganun. Ayun. Tapos pinapasa ko sa kanya, siya yung nag-aano. Siya naman po yung... Pero pagka kunyari ako, busy ako, or may gagawin ako, Opo. Let's say, umalis ako, pumunta ng probinsya or pumunta sa ate ko, kailangan ko mag-overnight,
siya yung nagpapakain. So, kabisado niya na rin to. Ayun. So, yung ano lang, yung palipad lang, hindi na niya So, nagiging bonding nyo na rin po magkapatid. Oo, lagi. Yun naman. Kahit noon pa, ever since, kalapati naman. Talagang Tsaka aso. okay. Lagi kami magkasama niyan. Kalapate, tsaka siya yung nag-introduce sa akin sa kalapate. Ayun. So, shout out po sa inyo, idol. Siya yung nagturo sa akin magkalapate. Ayun. Well, kasama ko yung mga pinsan ko yan. Sila Renz Ayun. Gomez, sila Kuya Bob, sila Bobcat. Ayun. So, yan. Si Bobcat. Si pinsan ko Barkley rin po. yan. Hindi, Bobcat. Laksamana. Laksamana. Si Kuya Bob. Ayun, pinsan ko rin yun. So, yung mga bata ako, sila yung matatanda sa amin noon na sila yung kasama namin nag-street fight. Okay. Si Renz kasi mas bata sa amin. Apo, yan. apo, apo. Late na yan nung kami. Hindi yan na-experience yung street fight namin magpipinsan noon. Apo. Pero kasama namin Sa pag-iibon. lumaki yan, nag-iibon. Ayun. So, umpisa, kasama na namin yan. Mula noon hanggang ngayon. So, talagang since childhood, ano na po talaga din, hobby na po talaga. Kami yan, magpipinsan. So, good thing kami mga magpipinsan, kalapati ang naging namin. Bisyo po, ano po. Yan. Well, nag-on and off, tapos babalik, ganun na nangyari sa amin. Tapos hanggang sa ngayon, talagang Ibon pa rin puro po. kalapati naman ngayon. Yun na yung pinaka-ano namin. Yun po yung pinaka-banding na rin po. Tsaka yan, madalas nag-chat kami. May sarili kaming group chat. Yan. Okay. Usapang kalapati pa rin po. Usapang kalapati. Nagbibigayan kami nag-share kami ng lines. Opo. Tapos, bigayan ng supplements. Lalo si Kuya Bob, maraming supplements yun eh. So, Opo. may mga, kanya yung D-Cure eh. D-Cure po. Sa kanya yun. So, yun, pagka kailangan namin sa kanya. Tapos si Renz naman, kanya yung Marathon Pro. Marathon Pro, tsaka Ultra Pro. Ultra So, Pro. yan, sa kanya. Ako naman, ang supplements ko, yung mga ready-made na, yung mga Atobe, sila yung mga sinisharean ko noon. Okay po. So, yun ang binibigay ko sa kanila. So, Ayun. papalitan lang kami. Palitan lang po, ano po. Tapos pag may kailangan ako probiotics si Kuya Bob, sabihin ko, kailangan probiotics, Kuya Bob na yung bahala. Ayun. So, bali talaga Si supportahan Kuya po. Bob Ano ang po. pinaka-scientist namin sa magpipinsa. Siya po. Kasi Renz naman, yan, medyo nag-digi-scientist na rin. So, shoutout po sa inyo, lalo kay Idol Renz Gomez ng Pampanga. Kasi no, yung Idol. Ultra Form tsaka Marathon Pro, timpla na nila yan eh. Okay Talagang po. pinag-aralan niya yun eh. Ayun. So, Oo, bali kaya- mabisa din po. Oo, pero yung albularyo talaga namin si Kuya Bob. Talaga yun eh. Siya po pala yung laging nasa natural herbal. naman yun. Natural. Yung natural yun. Yun ang Ayun. nun. So, shoutout po sa inyo, Sir Bob. Kaya yan ang namin, mga pipinsan. Yan ang banding namin. Ayun. Kaya pag nagkikita-kita kami, pag pupunta ako ng Pampanga, yun, hindi pwedeng hindi kami magkikita. Dadaanan namin talaga isa't isa. Ayun. So, nagkikita-kita po talaga. Ano yun. Talagang kahit pag-uwi ka na, lagi may take home kang linya. Pero mo nito, pengi ako nito, ganun. So, bali, sharean talaga. Ano po. Pag kailangan na yung pisang ganito, sige, padalang kita. Opo. So, ganun kami. Ayun. So, bali, napakaganda din po talagang banding namin. Oo, maganda pa rin Magkakamag-anak. talaga yun. Lalo pagka magaya mga kamag-anak mo, kasama mo na. Nakakatuwa po, ano. Oo, the best yun. Yung Opo. mga ganun. May nakakausap ka, may napupuntahan ka. Opo. Yun ang namin, yun ang kagandahan sa pagkakalapate. Pag yung mga pinsan mo, mga relatives mo, nagkakalapate. Nakakalapati din, Oo. ano po. Totoo. So yun, usapan nyo, yun pa rin. Totoo. Puro kalapate. Pare kalapate. Oo. Kahit nabubukod na kaming tatlo nag-uusap, okay lang. Okay Puro lang. kalapate. Basta Kasi dapat yan, pati yung kapatid namin sa si Jo. Ay, pinsan namin sa Joren. Yung kapatid ni Ren. Ayan. Ayun. Ibon din po. Ibon din yun. Ayan. Grabe. Yun ang namin. Ayan lang. Yun ang mga ibon ko. Sa ngayon, kinontian ko na lang muna eh. Para mas madaling minimize po. Oo, kasi noon kaya pa eh. Dahil siyempre, kakaedad ka na. Medyo Apo. yung katawan mo. Hindi naman po ganun kalakas Oo, always. so, Ano po. ako lang mag-isa eh. Oo nga po, totoo. So, kumil off man ako, walang problema kahit marami yan. Opo. Okay lang. Eh, hindi, ako lang mag-isa. Saka sa profession nyo din po, medyo busy din po. Oo, ano, lalo Idol? sa umaga, sa airmats ko. Oo. So, yan. Kontihan ko lang muna. So, mas madaling i-manage pag konti. Apo, totoo. Lalo sa mga busy tao or sa mga
hindi kayang tutukan lahat yung pag-iibon. Opo. So, sapat na yan yung konting ganyan lang. Opo. So, kung may mailipad Actually, lang ako. sa konti na yan, hindi mo pa lahat nagagamit yan. Eh. Oh, Meron ka pa rin talagang naiiwan at naiiwan. Ayun, opo. Kumbaga, tsaka mo lang maiisipan gamitin. Ayun po. Kaya yung iba, ang ginagawa ko, pinapahiram ko sa tropa. So bali sila naman po nagbi-breed. Sila nagbe-breed para Ilipad din po. ilipad din nila para hindi rin masayang yung ibon. Oo nga. So, somehow, yung mga pinapahiram natin, maganda naman, Nagpo-produce nakakapauwi naman po. naman. Ayun. Hindi pa rin naman napapahiya. Hindi pa napapaya. Oo. So bali idol, mga ilang bloodline po ngayon ang hawak niyo dito? Saka ano-ano po sila? Yung solid bloodline ko, ilan lang yan eh. Ang pinaka-solid ko dyan, yung Vandenbroek, Vandenbroek tsaka po talaga. Klein Didi, tsaka yung family nila, Hezekiah ko. Ayun. Si Hezekiah ay Vandenbroek, Vandenbroek. Unbelievable Tomiso. Tommy Song. So yung pamilya na yun, pinapaikot ko. So tapos yung mga JT legacy ni Renz, yung Joe Torres niya, Joe Torres. na kasi papauwi ng Tacloban yung mga Opo, yun eh. opo. Tapos mga Florisons ni Reiso, Ayun. yan ang gamit ko. Julio Ang, Ayun. tsaka yun nga, yung bago kong mga ini-infuse, yung mga Koopman, at saka yung kinuha ko, i-acquire ko sa tropa na isa na kay Shaka, na yung Johnson president niya. Okay. Inbrick din yata yan. So, yun nga. Yun yung mga pang-infuse ko. Kasi hindi pwedeng kailangan mapaikot mo eh. Opo, totoo. So, yun. Yun na yung pinaka-experiment ko. So, yan. Ayun. Meron akong parating na bago. Mga imported na bandi na bill. Pero matagal pa yun eh. So, baka hindi pa... So bali nasa Europe pa po? Nasa Europe pa. Opo. So, ang last update sa amin this April baka i-quarantine na doon. Okay po. Kasi 1 month yun eh. 1 month ang Opo. quarantine doon. Tapos pagdating po hindi ko alam kung 1 month. 1 month pa rin po. Opo. So, kaya medyo matagal-tagal. Matagal Hindi ko na tagal. maihahabol ng South eh. So bali for next year, next Pero season. mga bandi na bill yun. So, subukan din natin yun para... So bali mabibigat ang hawak niyo pala ngayon. No? Hindi, magiging mabigat lang naman yan pagka gumalaw na eh. Opo, totoo. So, kailangan Masubukan pa rin po. ma-race tested na rin. Opo. Ma-race test sila para Opo. masabi natin na Mabigat. okay yung ibon, Opo. quality yung ibon. Pero hanggang di talaga nagpo-produce yung ibon, hindi mo pwedeng sabihin na mabigat to. Kasi talaga maraming mabigat na maraming nag-import. Opo. Siyempre, kailangan lahat yun patirahin nila. Opo. Kaya kailangan, wag mong buruhin. Kailangan i-breed mo na i-breed, i-testing mo. Opo. So bali hindi kailangan magtabi agad na magtabi. Wag Kumbaga, muna, kasi tingnan mo muna. I-raise muna. Pwede rin naman, yung ibang ginagawa pag nag-import, inbreeding tatabi ng ano anak. po. Yung anak ang ginagamit nila. Okay. May mga gumagawa nun. So, Opo. ganun ginagawa nila. Di-breed nila yung imported, tapos pagka-anak, yung Saka. anak ang gagamitin nilang breeder. Yun yung ipanglalaro nila yung Mga magiging yung apo na po. Oo, ganun ang ginagawa ng iba. Pero ako, siguro gagawin ko, tatry ko muna kung hanggang saan naabutin. Baka kasi bungad pa lang nawawala, baka Opo. training pa lang Opo, nawawala na eh. So, kailangan pa-adapt mo muna sa yung ibon eh, Sa weather sa po. weather ng Pilipinas. Opo. Magkaiba eh, Germany yun. Medyo Pilipinas malamig. malamig doon eh. Opo. Sa atin talaga mainit. Opo, totoo. Kahit yung taglamig sa atin dito, wala pa sa kanila yun. Opo. Oo, ganun ang So parang normal day lang ayan. sa So, yun yung mga bloodlines ko. So, yung iba dyan, hindi ko na nagagamit. Meron ako yung masili. Gamit ko pa rin yung kahit paano. Pero yan kasi, pag pinread ko yan, ang mga stock ko, pag binread ko yan, inbreed na. Kaya hindi ko na maigamit sa Karera po. So, kailangan ko ng i-cross po Oo. talaga, ano. Ganun ang mangyayari. Kasi magkakamag-anak na yung mga masili ko dyan eh. Tapos, mga Klein Didi, nag-retain talaga ako niyan kasi Opo. meron silang speed eh. So, binibigyan ko, yun ang inaano ko. Kaya lang, ang nagiging issue ko madalas, pag nag-i-inbreed na, Opo. medyo, na yung performance, nag-iiba sa ganun mga, po. So, kailangan talagang pag nag-inbreed ka, ilayo mo ng konti yung, Inbreeding po. hindi, inbreed ka, i-cross mo sa iba, Okay po. i-outcross mo. Hindi pwedeng, in-inbreed mo to, tapos kamag-anak pa rin yung, Ipangkakarera po. Ano yung po. ipaparis mo. So, hindi ko ganun na, Okay Yung po. gagawin ko, pagka-inbreed ko,
ibang magiging kapares. Ayun. Ina-outcross ko. Ayun. Para sa akin lang mas maganda yung nagiging resulta ko. Ayun. Pagka ganon. Kagaya ni Hezekiah, hindi ko nilapit, nilayo ko yung linya niya. So, nangyayari kay Hezekiah, pag pinapares ko na sa iba, parang yung inok ko, Okay. may original akong inok na nakuha ko sa tropa. Si inok pag inbreed, pangit nilalabas ng anak, nagkakaroon ng, minsan may deformity, so uulitin ko para makakuha ko ng parang perfect na specimen. Apo. Yun yung kikip ko. Apo. Tapos, pag binread ko sila, pagka mag-anak yung pinagparis ko, or matito, or pinsan, Sa malayo na sa po. mapangit pa rin yung performance. Ah. Pero, pag siya pinaparis ko yun sa iba't ibang line, Bloodline. malayo, outcross na, Opo. talaga naman nagpo-produce. Ang galing. So, ganun yung naging ano niya. So, Nagiging talagang mahabang proseso talaga aralin mo Ay, obserbahan mo. So, observation po talaga. oo, makikita mo naman. May mga ganun. Meron naman mga ibon na kahit inbreed, magaling. Opo. Talagang, kahit hindi man inbreed, kahit mga mag-anak yung kaparis niya. O halimbawa yung mga Jan Arden, idol. Oh, mga ganun. Basta kamag-anak niya, meron magagaling pa rin na Opo. lumalabas. Na talagang yun ang ano niya. Opo. So, depende rin talaga. Doon nga papasok yung observation mo. Opo. Testing, trial, lahat. Doon papasok yun. So, hindi ka lang talaga magpo-focus sa isang bagay. Kailangan talagang, ang mundo kasi ng kalapati, talagang ano yan Crucial po talaga. Tsaka inaaral yan. Opo, Talagang, bibigyan mo talaga ng panahon yan para pag-aralan mo Kung Opo. paano gumalaw, Opo. paano gumalaw yung mga hawak Hawak mong mong linya. linyada. Hindi yan mo, binigyan kita ng ganito. Magpo-produce na. Oo, automatic ganyan. Opo. Hindi naman, kailangan talaga obserbahan mo paano ba lumaro tong lahi nito. Opo. So, ganun. Ikaw mismo, kailangan magaling ka. Doon siguro yung pumapasok yung sinasabi rin ni Rayson na kailangan magaling ka din Ayun. Magaling ibo, magaling ka din. Ayun. So, totoo hindi po. pwede kasing ibon lang Opo. Kailangan magaling ka din. Opo. So, kumbaga nagko-complement kayo. Oo. Parehas kayo. So, bali, hindi makukumpleto ang isang formula pagka hindi Oo, kayo kailangan pare- parehas kayo. Opo, yun. Kumbaga, nandun yung participation mo, nandun yung participation ng ibon. Ayun. So, talagang kailangan obserbahan mo paano gumalaw, paano kumarera. Opo. Kasi ako, mayari pag nag-race ako, malapit pa lang nawawala. Ibig sabihin may problema yung paris na yon. Opo. Hindi ko pa naman agad inaano yon. Hindi ko agad Ina-out. ina-out yon. Opo. Ang ginagawa ko, tatry ko sa iba, baka sa iba maging Kaya ang ginagawa ko, pag may bago akong ibon, para ma-shortcut ako, ipapares ko na siya sa at least mga 2-3 pares Ayun. para makita ko na kung sino yung maganda yung uwi or magandang kombinasyon. Kasi kung ngayong season, ito lang muna pinagparis ko, Opo. tapos hindi maganda ang inuwi, the following season, ito naman, hindi maganda ang uwi, matagal. Opo. So, ang gagawin ko, ang kalapate naman, let's say sa hand, kaya naman ng 3 clutch yan Opo. So, ang gagawin ko, paris ko ngayon to, kung may pa-monster ako, poster ko para hindi masyadong laspag. Ayun. Tapos, paris ko ulit, poster Poster ulit kung ulit. meron. Tapos yung huli, Ulit. kahit siya na yung Mag-hatch. hatch. So, kung alin yung maganda yung kombinasyon doon, Saka po. yun ang ikikip kong, ayun yung gagawin kong, permis na linya. Ayun. Tapos, titingnan ko kung sino maganda uwi doon sa kombinasyon na yon. Ayun. So, yun ang pinakagagawin ko lang. At least, nakakasave na ako ng time doon kasi Na-testing ko na yung iba't ibang linya na gusto ko Alam mo yun? Opo. Hindi kagaya kung itong season na to, iba. So, matagal ang magiging process. Oo nga po. Kaya, So, doon pa bibilang lang, ng maraming taon na po. doon pa lang, natetest ko na. Isang season lang po. Natetest ko yun, na, natatry ko tama. na kung sino yung maganda sa akin. Total, hindi naman ganun karami ibon ko na. So, mas mabilis Mas nyo mabilis ko matetest niya kung sino Yun. lang yung Kagaya ng mga bago ko, mga kubman, so matetest ko yan kasi tatry ko yan sa iba't ibang Ayun. ngayong south, ihahabol ko So, yan. bali doon pa rin po iko-cross nyo sa original nyo po. Oo, sa mga Tapos, may natutunan din ako kagaya ni Jong. Ni Jong, marami akong natutunan doon Pag binasa mo yung mga pedigree nun, Apo. si Jong Benko. Apo. Ang galing nun. Makikita mo yung mga pedigree nun. Opo.
una, hindi mo papansinin kung bumibili ka eh. Opo. Pero marirealize mo, pag matagal ka nang kumukuha sa kanya, marami ka na nakukuha. So, makikita mo kung paano siya mag-pairing. cross o mag-pairing. Makikita mo, ma-analyze mo kung paano siya mag-pairing. Makikita mo, talagang sabi ko, kumbaga makikita mo yung pairing na pinag-iisipan or inaaral. Ganon yung style niya eh. So, makikita mo talaga. Kaya sabi ko, pag nandun ka, marami kang natututunan. Kaya kailangan maging observant kayo. Tingnan mo kung paano niya ginagawa yung pedigree niya. Makikita mo kung sino-sino pinag-prepare niya. Basahin mo. So, pag pinakitaan ka ng mga pedigree, makikita mo yun, isa-isahin mo yun. Kaya ako pag, kunyari, kumuha ako nung, yung linya ni Jude C. Opo. Kaya kinuha ako. Tinitingnan ko kung sino si New Panam. Hahanapin ko sa internet yun. Opo. Ganun yun. Aaralin ko kung ano ba lipad nito. Ganyan. So, doon pa lang nakaka-pick up na po agad kayo ng idea para... kasi ako mahilig ako sa magre-research. Opo. So, doon pa lang, tingnan ko, sabihin ko, ito pala si New Panam, ganito pala nilipad niya. Opo. So, ganito pala yung inano niya. Ayan, ganun. Yeah, sila Whole 38, ganito pala ang nilipad niyan. Opo. Ganyan, sa Cookman, tapos yung mga origin, pinanggaling niyan. Pare, kamusta yung lipad nito? Anong saan nakakarating, gano'n saan nakakaklak. So, yun. Doon pa lang po. Although, hindi ko naman masasabing mananalo ko, magagaranti ko na mananalo ko, or instant hit talaga agad. Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, kahit paano, pinag-aralan mo. Kumbaga, kahit paano, meron ka na pong idea na paano mo gagawin. Hindi yung, kumbaga, salang latag, sala, gano'n. Hindi gano'n. Kumbaga, hindi ako nagiging, kahit paano, hindi naman parang bara-bara. So, gano'n, hindi gano'n ang anak ko. Kaya, maganda pa rin. Well, pagka kasi pinag-aaralan mo, na-enjoy mo eh. Totoo. Pagka gano'n, yung medyo nakakaano ka, na-enjoy mo yung So, bali parang brain exercise na rin po. Gumagana rin yung utak mo. Gumagana na rin talaga. Kasi nakita ko yan kung sila Jong, paano nila i-breed yung mga ibon. So, napag-aralan, tinitingnan ko yung mga pedigree nila sa mga pag kumukuha ako ibon. Sabi ko, ang galing ng mga pagkakagawa ng pedigree, ganito pala ginagawa niya. Alam mo yun, na-analyze. Hindi lang yung basta may pedigree ka, tingnan mo, okay na. Tingnan mo pa rin, analyze mo yung hanggang dulo. Kung sino po yung best pairs. Makikita mo kung paano niya binabalik, makikita mo kung paano niya kino-combine dito. So, ganun ang Kaya, isa si Jong dun sa tinitingnan ko, pagdating din sa mga pairing. Magaling kasi siya sa master breeder po kaya talaga. Master breeder tawag doon eh. Magaling siya pagdating sa ganun. Although hindi siya naglilipad pero nakakapagpapanalo yung mga lahi ng ibon niya. Totoo. Isa na nga po si Sir Marvic Ramirez. Yan, kagaya ni Marvic. Kasi si Marvic magaling din idol namin dito yan kasi magaling magkalapati yan. Ever since nag-umpisa ako magkalapati, magaling na yun eh. Si Marvic mahusay na yun mahusay na talaga. Tapos talagang through the years, hindi mo na masasabing na si Zero talagang nga po, totoo. Talagang taon-taon laging meron eh. Meron siyang alam ko, last niya na yata ang race sa club na yan puro OLR na siya nga po. So sabi ko nga, lahat kami dito, tingnan din namin si Marvic kasi magaling talaga yun. Magaling, mahusay po, Mahusay yun. Isa sa best flyer po, Tsaka breeder. Breeder na rin. Magaling din yung concept of breeding niya. Pag kausap mo si Marvic tungkol sa breeding, para na rin po. Parang, masasabi mo professor din. Kasi, pag kausap mo yun, talagang, matututo ka, tuturuan ka niya. Kasi, kagaya naman, pag nakikita kami noon, tapos kanyari nagkakakwentuhan, nagsishare yun ng breeding. Makikita mo kung paano yun, nagagawa. Kasi since then, meron na siya talagang linyada na hanggang ngayon tumitira, tsaka mga develop niya na develop niya ng ibon. Kaya pag nakakausap mo si Marvic, masarap kausap kasi tuturuan ka nun mag-share yun kung paano yung paano niya binibreed yung mga ibon. Nga po. Kung paano niya pinagkukumban-kumban. Parang si Jong din. Nga po, totoo. Kaya alam mo yun, mga pagkaganon yung mga nakakausap mo, may enjoy mo yung ibon, isa pa si Manigo. Ayun, isa din po. Number 1 din yun, isa pa yun. Pagkausap mo yun, marami ka rin matututunan doon. Marami siyang ma-share sa'yo na makakatulong sa'yo. Ayun. So yan, talagang pagka sa pag-iibon, hanapin mo yung mga tao na
pwede kang matuto. Opo, totoo. Pwede kang hindi ka muna nanalo ka na or mataas ka na eh. Opo. Ang tingin mo sa lahat mababa na. Alam mo Opo. yun? Opo. Hanggat maaari ako talagang ang tingin ko pa sa kanila, sir, ganun pa rin talagang tingin ko sa kanila, Kumbaga, boss. idol pa rin po, ano po. Oo, ganun pa rin. Opo. Ganun ang ko sa kanila. Kaya pagka yan, Kuya Manny, pagkakausap ko si Kuya Manny, masisharean ka niyan kung ano yung, yung mga supplements na maganda, alam mo yun. Opo. Kaya yung victory niyan, mura na. Pero hindi ako nawawala ng niyan, ng gamit niyan. Napaka-effective po. Oo, tsaka, bukod sa mura, talaga namang effective. Kaya sabi ko nga, hindi ka nalalayo. Lagi pang may available. Opo, totoo. Hindi ko naman sa inaano iba. Maganda yung Europe. Kaya lang, syempre, yung availability minsan. Opo, mahirap, po. Mahirapan. So, dito ka na dun sa pwede rin makuha. Siya nga nagturo sa akin na pare-pares lang naman yan. Oo, totoo. So, yung effect niyan, pare-pares. Tingnan mo, ilan na yung mga victory users na nananalo. Bukod sa kanya, ha? Opo. Ilan na yung mga gumagamit. Opo, totoo. Ako, meron na rin ako na yung first OA namin nun, victory product yung ginamit ko nun. Kaya nagturo sa akin yung mga produkto na yan. So, may mga taong magagaling na hindi pa madami sa information. Opo. So, magagaling na, tapos humble pa. So, may mga ganun. Yun yung mga gusto kong kausap. Yung mga gusto kong lapitan, yung mga gusto kong ipin-PM na alam mo hindi ka masisiro. Opo, totoo. So yan, yung mga tao na yan. Ayun. So kaya, pag ang tip ko lang sa mga, lalo sa mga UB, lapitan nyo yung mga tao na tingin nyo makakatulong talaga sa inyo. Opo. Yung makakapag-share sa inyo ng mga mas magaganda, magmo-motivate sa inyo. Opo. Yun ang lapitan nila. Ayun. So, kasi pagka wag yung mga tao na hahanginan ka lang. Totoo. Yung magtuturuan ka. Opo, yung mga ganun. Magmo-motivate sa'yo. Kasi ako, siguro sa 15 years ko na nag-iibon, nakita ko na kung sino yung mga kung sino yung mga aayawan ko tsaka yung mga nalapitan ko. Opo. So yung mga binanggit ko yan, mga talagang nakakatulong yan. Si Florante, si Totobunag, tsaka si Eric Madrigal. Opo. Even si Albert Quijado, tsaka si Richard Manson. Yan, mga may participation yan sa pag-ibig ko. Tsaka si Doc Chris. Yan. Si Doc Chris sa mga gamot ko. Yan, may mga participation yan. So, hanapin mo yung mga taong nakakaano sa'yo. Yung nakakatulong po talaga. Makakatulong sa'yo. Totoo. Tapos, siyempre kakalimutan magpasalamat sa kanila pagka nakahagip, pagka nakanalo ka na, huwag mo naman sila kakalimutan. Kailangan credits, yung mga... Yan naman, hindi naman nila i-grab yung credit na, ako to. Hindi ganyan. Dapat... Masaya yan pagka, magiging masaya lang yan pag binalitaan mo na, kuya, salamat sa turo, nanalo yung ibon na ganito, ganyan. Magiging masaya yan. Pero, pagka nanalo ka, balikan mo sila. Magpasalamat ka. Kasi, yun lang, magiging matutuwa na yung mga yan. Hindi naman yan yung mga tipo na, dahil sa akin, hindi ka pa, kung hindi dahil sa akin, hindi naman ganyan yung mga yan. Pero, pag nabalitaan mo lang, masaya na yan. Masaya na. Siyempre, kahit naman ako, bali magkusa din kahit naman ako, pag nabalitaan ko na ako, kuya, yung tinuro mo sa akin, ganito, ganyan. Effective, siyempre, masaya ka na. Magiging masaya ka na, yan. Dahil, yung tropa ko, si Eric Jamson, yan. Lagi yan natawag sa akin, nangangamusta yan. Opo. Kung nilala mo si Eric Jamson, kilala yan sa Black Magic yung mga itim. Yun, isa yun, so na-appreciate yung pagka minsan tatawag yung mga kamusta. Lalo pag may mga pinagdadaanan ka, tatawag yung, bro, kamusta ka na? Hindi kami nag-uusap ng kalapate, nag-uusap kami buhay-buhay. Buhay-buhay na. Oo, yung mga tao talaga yung mga tao talaga na malapit sa'yo na more than dun sa kalapate. Kakamustahin ka dun Iba po talaga yung nagiging friendship, idol. Kaya may mga ganyan tropa talaga. Huwag mo lalayuan yun. Yan yung mga kakapitan mo. Kasi pagdating ng araw na namumroblema ka, sila yung mga pwede mong kausapin, lapitan. Hindi ka naman pababayaan ng mga yan. So, yan. Basta pag binalita mo, kuya, yung nanalo ko, salamat sa turo, ganyan. Salamat sa ibon, salamat sa ganyan. Balikan mo sila. Para hindi naman sa hihingi ng utang na loob yung mga yan. Kumbaga, matutuwa lang yan na
masarap sa pakiramdam nila Na na may nakatulong na-sharean po sila, na na idea, nagbunga ano yung, po. kumbaga nagbunga rin yung pagtulong nila. Opo. Masaya na mga yan. Hindi naman yan yung... Para maghabol, ano po. Hindi. Masaya na yan. Balikan mo lang lagi. Kaya sa mga newbie yan, pagka nanalo ka na, huwag mo itago. Huwag mo sasabihin, ako to. Opo. Huwag mo itago. Huwag mong kamkamin na ikaw lang. Opo. Alam mo yun, balikan mo yung mga tao na nakatulong sa'yo. Opo. Magpasalamat ka. Opo, totoo. Simpleng salamat lang. Wala namang masama doon. Hindi naman kabawasan yun Opo. hindi naman yung kabawasan sa pagkatao mo. Opo. Kaya pag newbie ka, nanalo, huwag mo sabihin, hindi kanya yun, hindi galing, kaya hindi naman yan nagtulong sa akin, okay naman ganyan. Huwag mo na itago agad. Oo. Balikan mo, magpasalamat ka. So, sa lahat ng Oo. nakatulong po sa pag-ibig, Para yung blessing sa'yo, maganda. mas maganda. Opo, totoo. Pero pagka i-deny mo, ang nangyayari tuloy, parang mas, nagiging gahaman kayo, alam mo, nagiging greedy yun eh. Opo. Balikan mo sila. Wala namang masama doon pag binalikan mo yung, Totoo. yung mga taong Nakatulong sa'yo. Number 1 yun sa pagkakalapati natin. Opo. Yung mga ganon. Yung mga tao nasa paligid natin. Number 1 yun. Kaya kung newbie ka, kasi wala naman newbie na Magaling agad. Magaling agad eh. Talagang nakakachamba. Pero I doubt na hindi sila nag-research, hindi rin sila nagtanong. Opo. Somehow nagtanong din yung mga Opo. yan. Opo. Simpleng pasasalamat. Okay na yun. Alam mo yun, simpleng kuya, salamat. Kasi, ganito, ganyan. Kasi may nakikita ko mga post. Dinideny sila ng mga Pero, yun pala siya. Sabi ko, Sila nagturo. nakakalungkot. Kasi, syempre, nung kailangan mo nung tulong, nung kailangan mo nung magtanong. Andito ako para sa'yo. Oo, no? tapos nung nanalo ka na, Wala. huyo ka na eh. Opo, Ganun ang nangyayari. So, ako hindi. Binalikan ko lahat ng mga Even si Rickson Asilum, yan, nakatulong sa akin yan. Yeah. Si Master Rickson, talaga nakatulong sa akin yan. Binalikan ko yan, nagpapasalamat ako dyan. Sa mga tao na yan. So yun lang, number 1 yung pakikisama, kasi mga naging taong nakatulong sa paligid mo. Huwag mo silang kakalimutan. Kung naging successful ka, alalahanin mo sila, magpasalamat ka. Yun. Kasi yan, masarap sa pakiramdam yan. Totoo po. Lapitin ka ng blessings pag gano'n. Opo. Na, itong taon to, mabait to, marunong lumingon. Opo. Marunong- Napakagandang po kasi nun, idol. Pag lumingon ka kasi makikita, magiging masaya. Tsaka kung yung dati nung mag-umpisa ako, medyo aggressive ako, nakikipag-away pa ako. Nung medyo nagkakaedad ka na, nare-realize mo na para bang Mas okay yung mas simple. okay yung simpleng buhay, mas okay yung tahimik lang, Opo. peacemaker ka, Opo. umaawat ka, mas okay na yun. Sabi ko kaysa yung lagi ka na lang may kabangayan. konting kubot, mapuna ka lang saglit, Opo. aawayin mo. Oo, totoo. Mas maganda yung tahimik na buhay Oo, niya. totoo po. Maganda yung yung wala kang iniisip, nakakatulog ka. So, talagang ang goal mo is yung blessing. Blessing po. Kaya yun. Yan ang pag-iibon. Simple lang. Hindi naman. Enjoyin mo lang. Huwag mo masyadong dibdibin. Ayun. Yan ang yan. Yan ang pag-iibon. Yan ang pag-iibon.